Bakit nga ba gustong makuha ni Imu itong si Vivi? May kinalaman ba si Nefertari Lily sa pagbuo ng Amazon Lily? Ang masasabi nga nating isa sa pinaka-hype moment ngayong Elbaf arc itong introduction ng karakter ni Loki o di kaya itong pagre-reveal ng God Valley incident. Pero ang pinaka-pinag-uusapan nga sa buong One Piece community itong pagre-reveal ng matagal na nating kilalang karakter na si Im Sama. Simula chapter 906 pa nga or in 2018 pa simula nung malaman natin ang existence niya. At mula nga dito inassume na ng marami na siya ang possibly na final villain netong One Piece o siya ang makakaharap ni Luffy sa huli. Yes, all throughout nga ng appearance niya in between chapter 906 up to chapter 1178 tanging silhouette lang itong nakikita natin. Kumbaga sa paningin natin ito si Imu. Even ginawan pa nga siya ng plushie toy ng One Piece sa sobrang sikat ng appearance na to. Pero during chapter 1179 nga finally na nakita na natin ang totoo niyang pagkatao. Lalaki pala siya, hindi gaya ng iniisip ng marami na babae siya. Pero kung mapapansin nyo guys itong ganitong klase nga ng appearance wala sa mga kilala nating race sa mundo ng One Piece. Hindi siya considered as ancient giant since hindi naman siya malaki. Hindi rin siya pwedeng maging Lunarian dahil meron siyang sungay at wala naman siyang apoy sa likuran. Palaisipan nga para sa atin kung anong klaseng lahi siya. Bali ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. Tutuklasin natin itong pagkatao ni Imu. Aalamin natin kung saang lahi ba siya nagmula. As well as iko-connecta rin natin dito si Nefertari Lily kung paanong possibly na siya ang nagtataglay ng Hito Hito no Mi Model Rain God hanggang sa koneksyon neto kay Monkey D. Dragon. Kaya naman kung handa na kayo game, umpisahan na natin itong topic natin. In chapter 1086 nga specifically na nabanggit ni Ivankov yung totoong pangalan ni Imu. Siya nga daw possibly si Nerona Imu. Kinumpirma nga ni Ivankov na isa daw itong si Imu sa leader ng 20 kingdoms na bumuo sa world government. Meaning dito pa lang magkaka-idea na tayo na at least 800 years old na itong si Imu since nag-e-exist na nga siya way back Void Century pa. Ngayon kung babalikan naman natin itong chapter 1179 nung time na gustong umalis sa Merijoa itong si Imu ipinakita ngang nag-aalala ang mga Gorosei para sa kanya. May consequence nga daw ito. Ngayon nung dumating nga si Imu sa Elbaf ipinakita ngang parang nanghihina na siya kaagad. Meron ngang dugo sa labi niya na para bang may oras lang ang paglabas niya sa Merijoa. Bali ang tingin ko ngang sagot dito dahil sa hindi pa full form itong nakikita nating Im Sama. Bali ang sisti nga 800 years ago nung time na matalo na ng 20 kingdoms itong si Joy Boy nagawang i-absorb ni Imu itong 18 na iba pang leaders na kaalyansa niya. Yes, 18 dahil yung isa nga si Nefertari Lily na siyang umatras sa pagsanib na to. Mamaya magfo-focus nga tayo sa kanya. Anyway, dahil nga sa pag-absorb ni Imu sa soul ng 18 pang leaders at inilagay ito sa mismong katawan niya this explains nga kung bakit ganito yung itsura niya. Halo-halong race itong nakikita natin sa kanya. May trait siya ng pagiging mink dahil sa kulay ng buhok niya similar sa sulong form. Giant dahil relatively na mas malaki siya kesa sa mga normal na tao. Katawan ng isang fishman, pakpak ng isang Lunarian at iba pang race base sa mga naging leaders netong naging kaalyansa niya sa paglaban kay Joy Boy. Kumbaga pwede nating sabihin na among 20 kingdoms merong mga lahing nabanggit ko. Ang ebidensya nga dyan itong pag-alala niya sa moment nila ni Joy Boy 800 years ago. Yung appearance nga niya sa moment na to very similar sa kung anong nakikita natin sa kanya sa mga recent chapters. Meaning posibleng ganito talaga originally itong appearance niya. Isa pa ngang ebidensya itong mala-alien niyang boses sa anime. Hindi kaya ganito yung boses niya na hindi ma-identify kung lalaki o babae siya dahil sa pinaghalo-halong boses ito ng 19 leaders ng mga kingdom na nag-alyansa during Void Century
Ngayon dito nga papasok itong si Vivi. Bakit ba sobrang obsessed netong si Imu kay Vivi? Bali ang sagot nga dito matitrace natin way back Void Century pa. Dahil nga sa umatras na makiisa si Nefertari Lily sa katawan na bubuuhin ni Imu, hindi nga nakumpleto itong final form niya. Since kulang na nga ng isa, nagkaroon ng side effect. Kung ano nga ito malalaman natin later on. Ang isa nga sa sign ng side effect itong nakita natin sa pagdating niya sa Elbaf. Halos manghina na siya kaagad. Kaya naman itong pagka-obsess nga niya kay Vivi ang tingin kong sagot sa kung paano mabubuo itong final form ni Imu. Kailangang punan ni Vivi itong supposedly na soul ni Nefertari Lily. Nang sa ganon mawala na itong consequence once na mag-transform na itong si Im-sama into final form niya. Makakaalis na siya sa Merijoa nang walang pag-aalinlangan. During chapter 1085 nga nalaman natin mismo kay Imu na ang may kagagawan daw kung bakit nagkalat ang mga poneglyphs sa mundo. Dahil mismo kay Nefertari Lily, siya daw ang nagpakalat sa mundo netong mga lihim na relics na to. Nung unang ang lumabas itong information na to agad nga nating inakala na ang devil fruit na taglay ni Lily itong Popo fruit o yung Nikyu Nikyu no Mi na taglay ni Kuma. Since oo nga naman, capable magpalipad itong devil fruit na to in an instant. Kaya it makes sense na ito yung ginamit niya para mapakalat itong mga poneglyphs sa mundo. Pero kung iisipin nyo guys dahil nga sa revelation ng possibly na godly devil fruit na rain god which is si Zaza, mas plausible nga na ito yung devil fruit na taglay ni Nefertari Lily kesa sa Nikyu Nikyu no Mi. Mas magme-make sense nga ang lahat kung ito yung devil fruit niya. As we all know, base sa nakikita nating kakayanan ni Zaza o ng Rain God in recent chapter, kaya nga nitong mag-produce ng sandamakmak na tubig. Nakita nga natin na in an instant bumaha agad sa Western Village. Hindi kaya ito yung ginamit na mismong devil fruit ni Nefertari Lily 800 years ago? Siya pala ang may kagagawan kung bakit bumaha sa buong mundo. Siya ang rason kung bakit lumubog itong totoong mundo during Void Century. Nagawa nga niya ito dahil nung time na to kasama pa siya sa 20 Kingdoms. Kasama siya sa kumalaban kay Joy Boy. Pero nung time nga na mapagtanto niya na mali itong kinampihan niya dito na nga niya ipinakalat itong mga poneglyphs gamit mismo itong tubig na pinakawalan niya. Kung marirealize nga natin magme-make sense dahil as per Cobra nga nung time na pumunta daw itong si Lily sa Merijoa nawalan na sila ng balita pa patungkol sa kanya. Hindi kaya ang rason ng pagtatago nitong si Lily dahil sa alam niya na itong devil fruit na taglay niya which is yung Hito Hito no Mi model Zaza sobrang delikado kung mahahawakan ito ni Imu. Since possible ngang gawin niya ulit yung pagpapalubog sa buong mundo gamit itong devil fruit na to. Kaya naman ang ginawa nga ni Lily nagtago siya. So saan siya specifically na nagtago? Yes, sa Amazon Lily. Possible ngang siya ang mismong founder ng lugar na to. Nasa pangalan na nga mismo itong ebidensya. At para hindi nga siya mapuntahan ng masasamang world government at celestial dragons, possible ngang si Lily rin mismo ang gumawa ng Calm Belt. Alam naman natin na itong Calm Belt border ng North at South. At syempre nandito nag-e-exist itong Amazon Lily. Wala ngang current dito. Meaning hindi ka makakapaglayag dito. Malabo kang makadaan dito. Recently na nga lang nakakadaan dito yung barko ng mga Marines dahil sa tulong ni Vegapunk. Simula nung maimbento niya yung Sea Stones. At alam naman natin na 26 years ago lang umanib sa world government itong si Vegapunk. Meaning simula Void Century up to 26 years ago walang nakaka-explore sa Calm Belt. Meaning walang nakakapunta na outsider sa Amazon Lily. At yes, naniniwala nga akong si Lily mismo ang may kagagawan kung bakit walang current sa Calm Belt. Pinahinto niya ito gamit itong devil fruit niya. Nang sa ganon walang makaalam na nasa Amazon Lily siya.
Ngayon alam ko ang itatanong nyo. Kung si Nefertari Lily nga ang dating user ng Hito-Hito no Mi Model Rain God Zaza, ang ibig sabihin ba neto si Vivi ang makakakain sa devil fruit na to? Bale ang sagot nga dyan hindi. Si Dragon pa nga rin sa tingin ko. Paano? So ang siste nga dahil sa itong si Nefertari Lily ang bumuo sa mismong Amazon Lily, pwede ngang siya ang rason kung bakit bawal ang mga kalalakihan dito. Wala na siyang tiwala sa mga lalaki dahil sa naging experience niya sa pagsali sa 20 Kingdoms. Kaya naman all throughout the years nga ipinagkatiwala ni Lily itong devil fruit niyang Rain God sa magiging leader netong Amazon Lily. Kumbaga similar sa Elbaf na ipinagkatiwala rin itong devil fruit na Nidhogg kada henerasyon. Hindi nga necessary na dapat kainin ito. Bantayan lang ito hanggang sa makain ito ng karapat dapat. Ngayon dito nga papasok itong si Monkey D. Dragon. As we all know pagtapos nga ng God Valley incident nakulong siya, which is pinakawalan din naman siya ng tatay niyang si Garp. At simula nga dito sunod na natin siyang nakita 25 years ago na, kung saan binisita niya itong Ohara. Meaning from 38 to 25 years ago wala tayong idea sa kung anong ginawa netong si Dragon. Hindi kaya gaya sa anak niyang si Luffy na nag-end up sa Amazon Lily, ganito rin kaya itong nangyari kay Dragon? Napadpad siya dito at it turns out na na-inlove sa kanya itong Empress nung time na to na si Tritoma. Yes, maraming ang haka-haka na ito yung nanay ni Luffy. Siya ang naging asawa ni Dragon. Kumbaga fate kung iisipin nyo. Both itong sila Luffy at Dragon nagkagusto sa kanila itong dalawang Empress ng Amazon Lily. So ang idea nga sa pangangalaga ni Tritoma ng devil fruit na pinapasa kada henerasyon na Hito-Hito no Mi Model Rain God Zaza, pwede ngang sa pagpunta ni Dragon dito nakain niya mismo itong devil fruit na to. Bali sa pagkain nga ni Dragon ng godly devil fruit na to ito nga yung rason kung bakit ginawa siyang most wanted criminal ng world government. Takot itong mga celestial dragons sa ulan. At nakita naman natin capable si Dragon na mag-produce neto. Kaya naman mataas nga ang tsansa na itong si Dragon ang makabagong Rain God. Similar sa anak niya na makabagong Sun God. Anyway, ayan na nga yung theory natin patungkol kay Imu, Nefertari Lily, sa Rain God at kay Dragon. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic na to, wag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang video tulad neto. So yun lang, peace!